Kumusta ka? Nandito na sa harap namin ang mga materyales na pinadala mo at grabe, siksik ito sa isang napakalalim na theological na konsepto, ang krus. Oo, napakalalim niya niyan. Pero hindi ito basta yung event lang sa kasaysayan, no? Ito pala ay isang buong framework Tama, isang buong balangkas. na nagpapaliwanag kung bakit isunumpa ang mundo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng kasalanan, ng kamatayan, at paano ito lahat konektado sa isang plano na ayon dito binuo pa bago pa man likahin ng lahat. Bago pa man ang simula. So, ang misyon natin ngayon ay himayin, i-breakdown ang mga pangunahing ideya mula dito. Susubukan nating intindihin kung paano ipinapaliwanag dito yung konsepto ng dalawang uri ng kamatayan at yung papel ni Hesukristo bilang huling Adan, ang daming puzzle pieces. Binabasa natin, ang plano para sa krus ay hindi reaksyon. Hindi siya damage control sa pagkakasala ni Adan. Okay. Ang fascinating na punto rito ay inilalatag ito bilang bahagi na ng original na blueprint ng paglikha. Isa itong itinakdang paraan para, kumbaga, makumpleto yung creation sa pamamagitan ng pag-aalis ng posibilidad ng kasalanan at pagperfecto sa free will. Teka, para klaro. So ang sinasabi mo pala, based sa mga notes na to, hindi plan B ang krus. Hindi. Kasi ang common understanding, di ba, ay nagkamali si Adan kaya kailangan ng solusyon. Pero dito, marang sinasabi na plan A na pala ito from the very beginning. Exactly. Yun yung mind-blowing part. That completely changes the narrative. Maintindihan yon, kailangan nating balikan kung saan nagsimula yung problema. Sa sumpa. Sa sumpa na idinulot ng unang Adan. Okay. Let's unpack that. Sabi sa mga tala mo, nagsimula ang lahat sa pagkakasala ni Adan at may dalawang direktang epekto ang sumpang ito. Ang una ay sa lupa mismo. Tama. Ang unang epekto ay yung pagsumpa sa lupa na nagpatubo ng mga tinik at dawag. Pero hindi ito literal lang na mga halaman. Hindi pala literal? Sa interpretasyon na nakasulat dito, ito ay sumisimbolo sa isang bagay na tumutubo rin sa loob ng tao. Ang pagnanasa ng laman o sa Korea, yukchelui soyok. Okay. Ito yung internal na tinik at dawag na nararanasan natin. Yun na nga. At ang pangalawa ay sa katawan natin. Oo. Ang pangalawang epekto ay ang sumpa sa katawang lupa mismo na ito ay tatanda, magkakasakit at babalik sa alabok. Ito yung tinatawag sa teksto na kamatayan ng pagiging alabok. Hukjugum. Tama, hukjugum. Ito yung pisikal na aspekto ng sumpa na nakikita at nararanasan nating lahat. Dito ako nagiging interesado. Binibigyan din sa teksto na yung pagnanasa ng laman, yung internal na tinik, ay hindi pa kasalanan mismo. Paano yon? Yang. Paano gumagana yung pagkakaibang yon? Kasi parang pareho lang sila pakinggan, di ba? Napakahalaga ng puntong yan para sa buong argumento. Isipin mo yung pagnanasa ng laman na parang isang malakas na magnet o gravity. Okay, gravity. Hindi kasalanan yung gravity mismo, pero patuloy kanyang hinihila pababa papunta sa pagkakasala. Ang sabi dito, hindi tayo ipinanganak na makasalanan. Ipinanganak tayong may katawan na may ganitong malakas na pull. So parang predisposition, hindi pa yung sakit pero yung genetic marker para sa sakit. Magandang analogy yan. Hindi pa ito ang akto ng pagkakasala, pero ito ang kondisyon na ginagawang halos imposible para sa tao na hindi magkasala, gamit ang sarili niyang lakas. Halos imposible. Kaya sinasabi sa dokumento mo na dahil sa pagnanasa ng laman, ang tao ay tsak na magiging makasalanan, parang malakas na agos ng ilog. Yung agos mismo, hindi pa yung pagkakalunod. Pero kung nandun ka sa gitna, Tiyak na matatanggay ka. kung walang sasabit sa'yo, yun ang mangyayari. At ang resulta ng pagkakatanggay sa agos na yan ay kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero dito mismo sa punto ng kamatayan nagiging komplikado ang mga tala mo kasi hindi lang pala iisang uri. Dito na pumapasok yung pinaka-core yung teolohiya. May dalawang magkaibang konsepto ng kamatayan. Ang una ay tinatawag na unang kamatayan. Unang kamatayan. At ito, may dalawang bahagi pa. Okay, dahan-dahanin natin. Ano yung dalawang bahagi na yun? Ang unang bahagi at ang pinaka-esensyal daw ay ang kamatayan dahil sa pag-abandona.
Borim Jugum. Pag-abandona. Ito yung espiritual na pagkakaiwalay sa Diyos. Ito raw ang tunay na kahulugan ng kamatayan. Yung pangalawang bahagi ay yung physical na kamatayan, yung kamatayan ng pagiging alabok. So parang isang telepono, kahit fully charged pa ang battery, ibig sabihin buhay pa ang katawan, Oo. kung wala namang signal or wifi, dead pa rin siya in a way. Hindi siya connected sa network. Ang signal dito ay ang koneksyon sa Diyos. Eksaktong-eksakto. Napakagandang analogy niyan. Yun ang esensya ng unang kamatayan. Maaring gumagana pa ang hardware, yung katawan. Pero walang koneksyon. Pero kung wala ng connection sa network o sa Diyos, itinuturing na itong patay sa espiritual na aspeto. Okay, yun ang unang kamatayan. Ano naman yung pangalawang kamatayan? Ang pangalawang kamatayan o tuche samang ay yung permanenteng pagkakahiwalay sa Diyos. Permanente. Ito yung inilalarawan sa Biblia bilang dagat-dagatang apoy. Kung yung unang kamatayan ay yung teleponong walang signal, ang pangalawang kamatayan ay parang yung telepono na permanenteng na brick. Wala na. Finish na. Hindi na talaga makakakonect kailanman. Malinaw na sinasabi sa iyong materyales na kung mananatili ang isang tao sa estado ng unang kamatayan, tiyak na hahantong siya sa pangalawang kamatayan. So, ang physical na kamatayan, yung pagtanda at pagbabalik sa alabok, ay hindi pala ang pinakamatinding resulta ng sumpa. Hindi. Ang tunay na kamatayan ay yung pagkawala ng koneksyon. Yun ang pinupunto ng teksto. Meron pa ngang isang napakalinaw na halimbawa dyan. Sinasabi na kahit ang isang taong pumanaw na, tulad ni Abraham, ay itinuturing na buhay sa mata ng Diyos. Bakit daw? Dahil nananatili ang kanyang connection sa Diyos kahit wala na ang pisikal niyang katawan. At ang kabaligtaran. Sa kabilang banda, ang isang nilalang na tila malakas at buhay, tulad ni Satanas, ay itinuturing na patay. Patay. Oo, patay dahil siya ay lubusang hiwalay sa Diyos. Siya ang ehemplo ng kamatayan dahil sa pag-abandona. So, ang sukatan pala ng buhay ayon dito ay ang koneksyon, hindi ang tibok ng puso. Okay, malinaw yung problema. Ngayon, dito na siguro papasok ang solusyon. Dito pumapasok si Hesukristo. Tama. At ang isa sa mga pinakaradikal at mahalagang punto sa iyong mga materyales ay ang pagdidiin na si Jesus ay nagkatawang tao sa isang eksaktong kaparehong katawan ng sa atin. Isang sumpang katawan. Isang sumpang katawan, oo. Yan yung part na medyo nakakagulat. Kasi ang iniisip ng marami, baka special yung katawan niya. Yung walang pull ng kasalanan. Pero sinasabi dito na hindi, parehong-pareho. Parehong-pareho at ito raw ay critical sa buong plano. Upang maging isang tunay na huwaran, kinailangan niyang harapin ang eksaktong mga kondisyon natin. Ibig sabihin, ang kanyang katawan ay nakaranas din ng pagnanasa ng laman. So naranasan din niya yung graffiti o yung agos na sinasabi mo kanina. Oo. Napapailalim ding ito sa proseso ng pagtanda at pagkapagod. At sa paggawa nito, pinatunayan niya na posibleng pagtagumpayan ng kasalanan. Paano? Hindi sa sarili niyang lakas bilang tao, kundi sa pamamagitan ng tulong at kapangyarihan ng banal na espiritu. Siya ang naging proof of concept na posible palang manalo laban sa agos. May isa pang detalye diyan na talagang nagpaisip sa akin. Sinasabi sa notes mo na kahit hindi siya namatay sa krus, yung pisikal na katawan niya ay babalik pa rin sa alabok kalaunan. Tama yan! Totoo ba yun based dito? At yan ang nagpapatunay na taglay niya talaga ang katawang lupa na bahagi ng sumpa. Ang katawan niya ay tatanda at mamamatay din. Pero heto ang malaking pagkakaiba. Ano yon? Dahil siya ay walang kasalanan, hindi siya natangi ng agos, siya ay agad na mabubuhay muli kahit pa dumanas ng pisikal na kamatayan. Hindi siya kayang hawakan ng kamatayan. Kung ganun, bakit pa kailangan ng krus? Kung mamamatay din naman pala siya at mabubuhay muli, ano ang purpose ng brutal na kamatayan sa krus? At yan ang puso ng lahat. Ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus ay napaka-espesipiko para danasin yung mas malalang kamatayan. Yung kamatayang dahil sa pag-abandona. Yun mismo, para sa ating lahat. Yung sigaw niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Yun daw ang sandali kung saan naranasan niya ang espiritual na pagkakahiwalay, yung pagkawala ng signal. So inako niya yung spiritual death para hindi na natin yung kailangan danasin ng permanente. Iyon mismo. Inako niya ang unang kamatayan sa pinakamatindi nitong anyo, ang pag-abandona, upang ang sinumang mananampalataya ay makatakas sa tiyak na kahahantungan nito. Ang pangalawang kamatayan? Eksakto. Binayaran niya yung parusa para maibalik yung signal natin sa Diyos. So, kung ang solusyon ni Kristo ay para sa individual na makakonekta muli sa Diyos, paano naman yung buong mundo na isumpa? Yung mga tinik at dawag sa lupa, yung law of the jungle sa kalikasan? May solusyon din. May solusyon din ba para doon? Dito yata pumapasok yung konsepto ng 1,000 taon na paghahari. Eksakto! Hindi lang pala individual na kaligtasan ang goal. Ang huling bahagi ng plano, ayon sa dokumento, ay ang ganap na pagpapanumbalik ng buong sanlika. Restoration? Ito ang panahon na tinatawag na 1,000-year kingdom, na inihalin tulad sa isang bagong langit at bagong lupa. At ano ang itsura ng mundong yon? Dito, sinasabing alisin na ang sumpa sa mismong kalikasan. May mga description doon na napaka-poetic, no? Ang mga hayop, hindi na mananakit sa isa't isa. Ang leon, kakain na ng dayami kasama ng tupa. Wala ng law of the jungle. Wala na. Ang mga tao ay mabubuhay ng napakatagal at ang kalikasan ay magiging mapayapang ulit. Ito raw ang katuparan ng pag-asa ng buong creation, ang mapalaya mula sa tinatawag na pagkaalipin sa pagkakabulok. So, ito pala ang pagkumpleto sa ideya natin sa simula. Oo, Ang krus ay hindi lang solusyon sa kasalanan ng tao, kundi ito ang mekanismo na mag-uumpisa sa proseso ng pag-alis ng sumpa sa buong mundo. Bumalik tayo sa Plan A. iyon mismo. Ang layunin ayon sa iyong materyales ay isang nabalik na mundo kung saan ang paghahari ay batay sa pag-ibig, hindi na sa dahas. Isang mundo kung saan ang kasalanan at ang sumpa nito ay wala ng kapangyarihan. Yon ang ultimate completion. Okay, grabe. Napakarami nating nahimay. Para lang masummarize para sa'yo, ang buong framework na ito ay nagsasabi na ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng 2 level na sumpa, sa lupa at sa katawan. Tama. At itong sumpa sa katawan ay nagbigay sa atin ng pagnanasa ng laman, isang malakas na hilig sa kasalanan. Na humantong naman sa kasalanan. Iyon ang resulta ay 2 uri ng kamatayan, ang pisikal at ang mas malala ang espiritual na pagkakahiwalay sa Diyos. At ang solusyon ay si Jesus. Kinuha niya ang eksaktong kaparehang sumpang katawan, nilabanan ng agos sa tulong ng Espiritu. At inako sa krus ang espiritual na kamatayan para sa atin. Para maibalik ang ating signal sa Diyos. At ang lahat ng ito ay nakabalangkas pala sa isang plano na umiiral na bago pa man magsimula ang panahon, na ang huling layunin ay hindi lang pagliligtas ng tao, kundi ang pagpapanumbalik ng buong sangnilikha. Bilang huling kaisipan para sa iyo, heto ang isang tanong na lumabas mula sa mga materyales na ito. Kung ang pisikal na pagtanda at pagkamatay ng katawan ay bunga ng isang pangkalahatang sumpa na naka-embed sa ating biology at hindi direktang tanda ng personal na kasalanan ng isang tao, paano nito maaring baguhin ang pagtingin mo sa proseso ng pagtanda at sa konsepto ng mortalidad mismo? Isang bagay na pwede mong pag-isipan.